Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, panibagong aklat na naman po ang ating ibubuod. Mangyaring mag-subscribe po sa ating channel para matunghayan nyo pa ang ibang aklat na ating tatalakayin sa mga susunod na araw. It's okay that you're not okay. 2017 ay isang radikal na pag-unawa sa kalungkutan. Ito ay naghihiwalay at nag-recalibrate kung paano tayo nakakaranas ng paghihirap at pagsuporta sa mga individual na nananaghoy at ipinapakita sa atin kung paano tunay na igalang ang kasawian. Ang psychotherapist na si Megan Devine ay isang otoridad sa pagkawala at kalungkutan. Sa pamamagitan ng kanyang website, pagpapakita sa media, at mga programa sa pagsasanay, hinahamon niya ang mga paniniwala ng mundo tungkol sa kalungkutan. Pinangunahan niya ang Composing Your Sorrow, isang kursong nag-interface sa mga network ng mga nagdadalamhati at kaalyado. Nangyayari ang lahat kung ano ang nararapat. Magiging maayos ka muli. Naisip mo na bang sumigaw sa isang miyembro ng pamilya dahil sa pagsasabi nito ilang buwan lamang pagkatapos na pumanaw ang iyong asawa, magulang, o anak? May kasama bang bumulong nito nang makita kang umiiyak sa grocery? Hindi ka baliw at tama kang makaramdam ng galit. Ito ay hindi ikaw, ito ang pangkalahatang publiko na aming tinitirhan. Ang aming kolektibong pangunawa sa kalungkutan ay may depekto. Itinuro sa amin na ang permanenteng sakit na naugnay sa pagkawala ay maaaring maayos o madaig. Sa katunayan, ang sakit ay hindi maaaring pigilan ng mga timestamp at mga nagawa. Ito ay positibong hindi isang irregularidad na ipagpatuloy, ngunit isang pagtatagpo upang mabuhay. Ang kalungkutan ay isang normal na bahagi ng buhay na dapat kilalanin at suportahan ng mga komunidad. Kung tutuusin, hindi may iwasan ang pagkawala ng taong mahal mo. Kahit na totoo na walang ibang makakaintindi sa iyong kalungkutan, hindi ka nag-iisa. Sa halip na tingnan ang kalungkutan bilang isang hindi komportabling problemang lutasin, oras na para ituring ito bilang isang natural na masakit na karanasan. Ang layunin nitong Blink to Megan Devine, na It's Okay That You're Not Okay, ay muling pag-isipan kung paano ibinibigay ang suporta sa kalungkutan. Sinisiyasat nito ang mga asal kung saan ang lipunan ay napagkamalan ng kalungkutan, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng hindi maiiwasang paghihirap at walang kabuluhang dalamhati, ang mga hakbang tungo sa palayain ang mga side effect mula sa panggigipit mula sa kawalan ng pag-asa, at ang dalawang paraan upang mabuhay ng may kalungkutan. Pangunahing kaisipan isa. Kilalanin na ang pagkabalisa ay isang katangiang reaksyon sa hindi ka panipaniwalang kasawian. Ipagpalagay na sa anumang punto ay nakaranas ka ng napakatagal na kasawian, pagtanto mo na ang mga kasabihan at payo ay hindi gumagana. Wala itong pagkakaiba kung ipagpalagay na ang mga layunin ay nasa likod ng mga ito. Maaaring sila ay mukhang napakalayo at walang pakialam. Tingnan muna natin kung paano hindi maayos na kinikilala ng lipunan ang mga nagdadalamhati, at sa halip ay may posibilidad na bawasan ang matinding sakit sa mga quote ng Hallmark upang maayos na pag-isipang muli ang suporta sa kalungkutan. Una, maraming tao ang may maling kuro-kuro na ang lahat ay nangyayari para sa isang dahilan. Ang isang matatag na individual ay maaaring nabuhay ng mas maaga ngayon para lamang kumagat ng alikabok bandang madaling araw ng wala saan. Karagdagan pa, ang kamatayan ay madalas na inilalarawan bilang isang aral sa personal o espiritual na pag-unlad. Gayunpaman, ipaalam sa isang nagdadalamhating ina na ang pagpanaw ng kanyang anak ay isang bagay na makukuha mula sa nagmumungkahi na ang kanyang pag-aalaga ay nakahanda para sa pagtutuwid. Malamang na hindi iyon ang kahalagahan na pinaplano ng mga individual, ngunit malamang na ang kakilakilabot na paliwanag ay maririnig niya. Hindi ba't walang kabuluhan? Sa lahat ng katotohanan, ang pagpasa ay nangyayari lamang upang maging mas mabuting tao, hindi mo kailangang pagdaanan ito. Pangalawa, hindi mapigilan ng mga individual ang pagnanasa na magsimula ng isang mapanglaw na hamon kapag nakarinig sila ng pananaw tungkol sa kasawian. Alalahanin ang oras na ipinaalam sa iyo ng iyong kolaborator na nawalan siya ng isang tao, pati na rin
pagkatapos mong matuklasan ang bagong pagpanaw ng iyong mga mahal sa buhay. Kahit na alam mong sinadya niyang makiramay sa iyo, ang mga sinabi niya ay maaaring maiinis sa iyo. Bakit madalas na nagdudulot ng pinsala o galit ang mga salita na may magandang kahulugan? Madali lang, walang dalawang talo na pareho. Ang lahat ng mga uri ng kasawian ay malaki, ngunit ang mga antas ng paghihirap at pagtitiis sa buhay na nagbabago sa mga pangyayaring dulot nito ay hindi katulad. Sa parehong paraan na ang pagkawala ng trabaho ay hindi katulad ng pagkawala ng paa, kahit na ang paghihiwalay ay masakit, hindi ito katulad ng kamatayan. Pangatlo, ang ating panlipunan at klinikal na kahulugan ng sakit ay lubos na sumasalungat sa katotohanan ng kalungkutan para sa mga taong nakatagpo nito. Tingnan ang 5 yugto na modelo ng kalungkutan ni Elizabeth Kubler-Ross at David Kessler. Mas madalas nating tatanggapin na ang mga nagdadalamhati ay nakakaranas ng panunumpa, galit, pagtatawad, kalungkutan at pagkilala ng sunod-sunod. Kahit na ang modelong ito ay nagpapakita ng maraming katotohanan tungkol sa mga damdamin na kasama ng kalungkutan, hindi lahat ng tugon sa isang malaking pagkawala ay akma ng maayos sa ayos na ito. Okay lang kung mahulog ka kaagad sa depresyon, kasunod ng pagkawala o kung nahihirapan kang tanggapin sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kapag komportable nating mailarawan ang kalungkutan, magsisimula ang tunay na suporta. Isang ibinahaging karanasan sa halip na isang diagnosis na dapat malampasan ng mag-isa. Alamin kung paano igalang ang sakit ng hayagan. Ang pangalawang pangunahing ideya ay ang makapagdalamhati sa iyong sariling paraan at walang pagdurusa. Nakakainis ang kalungkutan for sure. Lahat, lalo na sa iyo, ay ganap na binago nito. Kahit na sa pinakamaagang yugto nito, ang sakit ng kalungkutan ay nararapat na kilalanin ng walang sinumang nagtatangkang bawasan ito. Kung pinabayaan, maaari itong mabulok at mag-stream palabas sa iyo sa kakilakilabot na paraan. Hindi mo gustong makipag-usap sa iba sa libing. Kung ayaw mo, maaari mong laktawan ito. Italaga lamang ang mga tungkulin sa pagpaplano hanggat maaari, pagkatapos ay manatiling mag-isa. Hindi ka pa ba handang dumalo sa mga serbisyong pang-alaala ng iyong mga kaibigan? Tanggihan ang mga solicitations na yon. Nag-aatubili ka bang gumising ng maaga o bumisita sa grocery store sa mga darating na linggo o buwan? Pagkatapos nito, manatili sa loob at ihatid ang iyong mga pamilihan sa iyong pintuan. Ang mga individual na tugon sa kamatayan ay pinahihintulutan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdurusa at sakit ay ang tanging bagay na kailangan mong kilalanin ngayon. Minsang sinabi ng Buddha na habang ang pagdurusa ay optional, ito ay hindi maiiwasan. Ang kanyang mga salita ay totoo, sa kabila ng katotohanan na sila ay tunog-klik. Ang sakit ay maaaring gamutin, ngunit ang pagdurusa ay laging kailangang ayusin. Paano kung ilagay natin ang mga bagay sa konteksto para ma-detect mo at makaiwas sa sobrang paghihirap? Dapat mong madama ang paghihirap habang ito ay dumarating ng hindi nakakaranas ng hindi makatarungang laganap na kahirapan. Hindi mo kailangang tanggalin kaagad ang iyong singsing sa kasal, linisin ang silid ng iyong anak, o ikalat kaagad ang abo ng iyong mga magulang o kailanman. Walang sinuman ang may karapatang sabihin sa iyo kung kailan dapat bumitaw, at walang mga deadline para dito. Anumang bagay na sa tingin mo ay hindi handang gawin ay maaaring humantong sa hindi kinakailangang pagsisisi sa bandang huli. Mayroon bang ibang paraan ng pagdurusa? Tumutuon sa kung ano ang maaaring isipin ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang mga tao ay madalas na nasa kanilang pinakamasama kapag sila ay namatay. Marami ang madalas na walang ideya kung paano pinakamahusay na kumilos ng direkta pagkatapos lumipas dahil pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan. Ang mga tao ay nagsisikap na makayanan dahil walang tama o maling paraan upang magdalamhati. Ang mapayapa, malayong mga magulang sa batas ay maaaring biglang kailanganin na kontrolin ang serbisyo sa paglilibing o itaas ang mga isyu sa pamana. Maaaring huminto sa pagtawag sa iyo ang mga pangmatagalang kasama upang lumayo sa mahirap na katahimikan.
Ang mga kasamang tunay na may komento ay maaaring magpahayag ng mga mantra ng pang-aliw sa musika sa ilang hindi katanggap-tanggap na oras. Sa katunayan, kahit na ang malalalim na network ay maaaring subukang ipaalam sa iyo na ang kalungkutan ay isang pagsubok ng kumpiyansa na dapat mong harapin upang makakuha ng mga pokus sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Okay lang na umungol o magsimulang umiyak nang hindi mapigilan sa galit sa mga ganitong pagkakataon. Tiyak na hindi ka masyadong sensitibo at may karapatan kang magalit. Walang makakapagpabalik sa mga patay, anuman ang gawin o hindi gawin ng mga tao. Dahil naghihirap ka na hindi kailanman, ang iyong galit ay lubos na nauunawaan. Iwasan ang mga individual sa pagkakataong ito ay dapat. Sa ngayon, mahalaga ang katahimikan ng isip. Isaisip na ang kamatayan ay hindi kailangang magkaroon ng kahulugan, hindi alintana kung nasaan ka man sa iyong kalungkutan, ngunit lalo na sa simula. Ang pinakamahalagang bagay ay dapat kang magdalamhati kahit anong gusto mo at hanggat kailangan mo. Nagbago ang paraan ng pamumuhay mo noon pa man. Ngayon na napagtanto mo na maaari kang magtaghoy lalo na, ito ang perpektong pagkakataon para sa ilang tunay, prangka na pag-aalaga sa sarili upang matulungan kang malampasan ito. Ang sumusunod na bahagi ay tumutulong sa iyo sa pagsisiyasat kung paano mo haharapin ang pisikal at mental na epekto ng presyon mula sa pagkabalisa. Pangunahing kaisipan 3. Libreng side effect mula sa pressure mula sa kalungkutan sa nakakain advances. Sa puntong ikaw ay nananaghoy, nakakaranas ka ng matinding pressure. Alam namin na ang kalungkutan ay isang malalim na personal na karanasan. Magkagayunman, sa pangkalahatan ay minamaliit natin ang epekto nito sa utak at katawan ng tao. Darating ang mga araw na ang sakit ng permanenteng pagkawala ay magiging labis na hindi mo kayang tiisin. Kapag ang matinding pagkawala ng memorya o pagkahimatay ay nagsimulang makaapekto sa iyong buhay, oras na para gumawa ng ilang maliliit na hakbang upang maibsan ang pagdurusa. Sa mga linyang ito, maaari mong patuloy at maingat na bantayan ang iyong malapit sa pagdurusa sa tahanan. Upang bigyan ang iyong sarili ng kaunting pagpapagaan, simulan ang pagpuna sa iyong sarili at impormasyon sa okasyong panlipunan. Araw-araw, itala ang iyong mga karanasan upang makatulong sa proseso. Magagawa mong tukuyin kung sa tingin mo ay mas grounded at kapag pakiramdam mo mas off mula rito, magiging mas madaling matukoy kung aling aktibidad o tao ang nagbibigay sa iyo ng suporta o nakakaubos ng iyong enerhiya, at upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa pangangalaga sa sarili. Hindi ito tungkol sa tama o mali sa proseso. Bukod dito, hindi ito nauugnay sa pagsubok sa iyong kumpiyansa o malalim na pagiging maaasahan. Ito ay isang pangunahing pagsubok upang tulungan ka sa pagbabawas ng pagdurusa. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nakakaapekto ang kalungkutan sa katawan. Ang kalungkutan ay nakakaapekto sa buong katawan ng isang individual. Ang matinding pressure ay tila natatangi mula sa isang individual patungo sa isa pa. Ang ilang partikular na individual ay maaaring makaranas ng labis na pagkaantok paminsan-minsan. Ang iba ay maaaring makatagpo ng acid reflux, pananakit ng cerebral, o anumang mga pangyayari na dati ay wala doon. Kahit na sa ilang mga kaso, ang mga taong nagdadalamhati ay maaaring magmana ng pisikal na sakit na naranasan ng kanilang mga mahal sa buhay noong sila ay nabubuhay. Ang tugon ng iyong katawan sa stress ay makikita sa iba't ibang pisikal na sintomas. Upang mapanatili ang sapat na enerhiya, maglakad sa paligid ng bahay o magsagawa ng mga simpleng paggalaw upang maiwasan ang mga pagkasira. Ang iyong gana ay maaari ring bumaba o tumaas sa panahong ito. Kapag ikaw ay malungkot, ang iyong katawan ang nagsasabi sa iyo kung kumain ka ng mas kaunti o higit pa. Wala kang magagawa tungkol dito maliban sa ubusin ang pagkaing mayaman sa sustansya hanggat maaari. Sa paglipas ng panahon, bubuti ang iyong dieta. Sa punto kung kailan mo gagawin ang anumang posible upang talagang tumutok sa iyong pangangalaga at katawan, maaari mong bantayan ang iyong paghihirap ng walang labis na paghihirap. Ang pang-apat na pangunahing ideya ay hindi mo malalampasan ang kalungkutan, ngunit makakahanap ka ng bagong kahulugan dito.
Sa kalaunan ay makakalimutan mo ang tungkol sa mga unang araw, linggo, o buwan ng iyong kalungkutan anuman ang mangyari. Papasok ka sa yugto ng kalungkutan sa ibang pagkakataon sa puntong ito. Ang mga pangangailangan ng lipunan upang matuklasan na ang sakit ay kinakailangang sa lahat ng kaso ay lumalala sa paglipas ng panahon. Ang ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng iyong kapareha ay maaaring magpasama sa iyong pakiramdam kaysa sa una. Maaari mong mamiss ang iyong yumaong magulang tulad ng dati sa paglipas ng mga taon. Umupo at magpahinga sa pag-aakala na gagawin mo. Hindi tayo umuusad mula sa kalungkutan, sa halip, nabubuhay tayo kasama nito. Ang pagkabalisa ay naglalagay ng malalim na mga ugat. Kung paano tayo magpapatuloy ay tinutukoy ng kung paano natin ito isinasama sa ating buhay. Sa makatuwid, maaari kang magsimulang gumawa ng nobela at makabuluhang mga estratehiya para makayanan ito sa tuwing handa ka na. Magagawa ito sa iba't ibang paraan, ngunit lahat sila ay nagsisimula sa isang bukas na larawan ng pagbawi at bukas na mga talakayan tungkol sa kung ano ang kalungkutan. Ano nga ba ang isang imahe sa pagbawi? Ang iyong pang-araw-araw na buhay ay maaaring hindi gaanong matindi sa kalungkutan sa ibang pagkakataon. Sa kabila nito, maaari kang mamangha kapag nalaman mong mas gugustuhin mong hindi mapabuti. Kahit na sila ay nakakatakot, ang mga unang ilang araw ng pagkawala ay, syempre, kapag naramdaman mong pinakamalapit sa namatay. Gayunpaman, upang gawing kahalagahan sa loob ng mapanglaw, talagang gusto mo ng tiwala. Nakakatulong ang pagkakaroon ng isang nakaangkla na imahe na hawakan at kayamanan dahil ang pag-asa ay isang bagay na hindi mo makikita. Sagutin ang mga tanong na ito upang makabuo ng tumpak na larawan ng iyong paggaling. Kapag iniisip mo ang hinaharap, ano ang hitsura ng iyong kalungkutan? Gaano ka lamang ang mararamdaman mo habang dinadala mo ito? Aling mga aspeto ng iyong maagang kalungkutan ang handa mong bitawan at alin ang nananatili? Kumuha ng ilang margin upang masubaybayan ang mga tamang tugon. Mula rito, nagiging mas diretso ang pag-unawa kung paano maaaring umunlad ang iyong sakit at maghatid ng pambihirang kahulugan sa iyo. Sa kasalukuyan, paano kung makarating tayo sa mas mahirap na bahagi, bukas na mga talakayan tungkol sa kalungkutan? Maaaring mahirap turuan ang mga kaibigan at pamilya tungkol sa suporta sa kalungkutan, lalo pat kausapin sila tungkol dito. Maaari silang maging maingat kapag ipinaalam mo sa kanila na ang kanilang mga nakapagpapasiglang pahayag ay hindi maganda at mas mapang-akit, pinakamahusay na senaryo ng kaso. Sinusubukan lang nilang tumulong pagkatapos ng lahat. Ngunit narito ang problema, sa pagsasalita, hindi ka negatibo o walang puso. Dapat mong ipagpatuloy ang pagsasabi ng totoo, hindi alintana kung sino ang nasaktan, upang epektibong may angat ang gag order sa katotohanan tungkol sa kalungkutan. Dapat silang magkaroon ng kamalayan na ito ay walang kinalaman sa kanila, ito ay tungkol sa nagdadalamhati. Maging handa na tanggapin na malamang na magbago ang iyong address book habang ginagawa mo ito. Maaari mong higit pang makilala ang mga sumusuportang kaibigan at miyembro ng pamilya mula sa mga taong hindi kayang pangasiwaan ang impormasyon tungkol sa kalungkutan ng may biyaya mula sa pool ng mga tugon na iyong natanggap. Sa kalaunan ay magagawa mong tipunin ang iyong mga tunay na kaalyado upang suportahan ang iyong pagdurusa sa ganitong paraan. Isaisip na ang kalungkutan ay hindi maaayos, dapat itong dalhin ng magkasunod. Maaari mong parangalan ang hindi nababagong diwa ng kalungkutan na may soberanya at ang naaangkop na sistema ng suporta sa lugar. Nagmahal ka at minahal, kaya naman ikaw ay nasa sakit. Sa konklusyon, ang muling pag-iisip ng suporta sa kalungkutan ay mahirap, ngunit ito ay posible at kinakailangan. Maaari nating sama-samang tingnan ang kalungkutan bilang isang karanasan na dapat harapin sa halip na isang problema na lutasin kapag ang katotohanan nito ay nasa gitna ng yugto. Upang harapin ang sakit ng may kredibilidad, dapat nating yakapin ang paraan na maaaring umiral ang mga makabuluhang landas sa loob nito. Noong una pa lang ay hindi ito problema, hindi na kailangang mag-move on dito.
Lahat tayo ay may karapatang magdalamhati at tumanggap at magbigay ng taos-pusong suporta. Sa pagtatapos ng araw, gusto naming umiyak ang mga individual at magpatuloy ng magkasama. Ito ay natural na kaayusan. Hanggang sa muli po. Salamat sa pakikinig. Please subscribe po.